Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Marami ang nababahala na ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas na umunoy mga terrorist group ay posibleng tumagal at kumalat sa gitnang silangan. Dahil muli na namang nagkakaisa ang Arab leaders laban sa mga Israelis. Mukhang nauulit ang kasaysayan ng World War II na ang tinarget ng berdugo ng kasaysayan ng mundo na si Hitler ay ang Jews. Matapos nilang patayin ang 6 na milyong lahi ng mga taong itinakas ni Moses mula sa kalupitan ni King Rameses II ng Egypt patungong Israel na ayon sa Biblia ay Promised Land. Hindi pa rin matapos-tapos ang giyera sa Ukraine matapos lumaban ng Ukrainians sa tulong ng makapangyarihang mga bansa sa mundo tulad ng United States at European countries. Binigo nila si Russian President Vladimir Putin na sakupin ang Ukraine sa loob ng 3 araw at hindi papayag ang US at EU countries na magtagumpay ang Russia na palawakin pa ang kanilang imperyo. Sa Asia, nagbitiw ng salita si North Korean leader Kim Jong-un nang "We are on the threshold of World War III and everyone must prepare." Kaya kung manggugulo at sasabayan ng diktador na ito ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas at sa pagitan ng Ukraine at Russia, posibleng ang nasa bingit na ng World War III ang mundo. Kasunod nito, isa-isang pinapasara ng North Korea ang kanilang mga embassy sa iba't ibang mga bansa sa globo. Kabilang dito ang mga embassy na nasa Spain, Hong Kong at ilan pang mga bansa sa Africa. Sa kanilang aksyon na ito ay tiyak na meron itong ibig sabihin. Ang kanilang formal na relasyon sa 159 na mga bansa at diplomatic mission sa 53 sa mga ito ay tiyak na apektado. Ang pagsasara ng kanilang mga embassy sa iba't ibang panig ng mundo ay isang hakbang ng bansa na wala kahit na sinong nakakaalam kung bakit nila ito ginagawa maliban syempre sa kanilang leader na si Kim Jong-un. Isa nga ba itong senyales ng financial distress sa kanilang bansa o may kinalaman ito sa nagaganap na kaguluhan ngayon sa iba't ibang sulok ng mundo? Ano nga bang diplomatic relations ang magiging resulta nito? Ang North Korea ay isa sa mga pinaka-nagsasariling bansa sa buong mundo, kaya naman hindi basta-basta nakakapasok dito ang sinuman ng walang kaukulang permiso at paanyaya mula sa pangulo nito. Pero sa mga lumipas na taon, naging aktibo ang bansang ito sa mga kaganapan sa mundo lalo na sa mga bansang nasa Africa. Ang pinakaunang pangulo ng North Korea na si Kim Sung ay isang anti-imperialist. Sinanay niya ang mga revolusyonaryo at mga gerilya noon at napaganda niya ang relasyon ng kanyang bansa tulad na lamang sa Angola at Uganda mula pa noong dekada 70. Ang mga bansang ito ay may solidong ugnayan at relasyon sa North Korea mula pa noong mga taong iyon at gaya ng mga tunay na magkakaibigan ay nariyan ang give and take relationship mula sa military corporation at bentahan ng mga armas hanggang sa mga dambuhalang proyektong infrastruktura. Pero noong nakaraang linggo, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa kasaysayan ng bansang ito. Isinara kasi ang mga embassy ng North Korea sa Angola at sa Uganda. Nagpaalam ang North Korean ambassador sa parehong bansa noong nakaraang linggo at marami ang nagulat. Marami din ang nagsabi na umpisa pa lamang ito sa mga susunod pang hakbang na gagawin ng North Korea. Ang Pyongyang, kapitolyo ng North Korea, ay naghahanda na isara ang ilan pang mga embassy ng North Korea sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil sa pagsasarang ito ng kanilang mga embassy, nasa mahigit sa kalahati sa misyon ng North Korea sa buong mundo ay magsasara na din. Tila ang kanilang titulong most reclusive country in the world ay mas lalo pa nilang pangangatawanan dahil sa pagsasara nila ng kanilang mga embassy. Kabilang na nga sa mga embassy na isasara nila ay ang nasa Hong Kong, kaya pahayag ng China, nire-respeto daw nila kung ano man ang aksyon ng kanilang kapitbansa. Hindi daw nila saklaw ang bawat kilos na gagawin ni Kim Jong-un at wala daw silang karapatan para makialam at manghimasok sa North Korea.
Subalit ayon naman sa South Korea na kilalang hindi kasundo ng North Korea, isa ito umanong senyales ng humihinang ekonomiya ng North Korea. Nahihirapan na umano ang bansang ito na kumita sa ibang bansa dahil na din sa maraming international sanctions sa kanilang bansa. Mula taong 2006, ang UN Security Council ay nagpataw ng sanctions sa North Korea nang nasa 12 beses na. Ito'y may kaugnayan sa kanilang pag-develop sa mga nuclear weapons at pag-testing ng mga missiles, kahit ang Estados Unidos ay pinatawan din ng unilateral sanction ng North Korea. Ang mga sanctions na ito ay upang tigilan na ng North Korea ang pag-develop nila sa kanilang mga armas nuklear na sa huli ay naaapektuhan nito ang kanilang ekonomiya at budget. Noong nakaraang taon, ang ekonomiya ng North Korea ay lumiit at ito'y nangyari ng 3 taong magkakasunod. Ang bansa ay walang sapat na pagkain na maibigay sa kanilang mga mamamayan. Sa ngayon, ang Pyongyang ay hindi kayang magbigay kahit na basic lamang na diplomatic relation sa kanyang ilang mga kaibigang bansa. Maaaring dahil sa kahirapan kaya nila isinasara ang kanilang mga embassy sa ibang mga bansa. Subalit may mga nagsasabi na ito umano isang klase ng paghahanda para sa mga kaganapan na inaasahan nilang mangyayari sa hinaharap. Kung ano man ang dahilan ng pagsasara nila ng kanilang mga embassy sa iba't ibang mga bansa, isa lamang ang nasisiguro ng marami. Iyon ay tiyak na tatamaan ang diplomatic engagement ng bansa mula sa humanitarian work at ang abilidad nila na makapag-generate ng revenue. Kahit ang pagtayo nila sa pandaigdigang entablado kung pag-uusapan ng lakas at kapangyarihan. Walang makakapagsabi kung ano ang tunay na pakay ng North Korea sa kanilang aksyon na ito. Maaari nga bang mas magsasarili sila at ayaw ng kaguluhan mula sa labas ng bansa, o isa itong uri ng taktika at pagmamaneobra para sa pangmatagalang tagumpay na inaasam-asam ng bawat mamamayan ng North Korea? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Isa nga ba itong pag-iingat sa kanilang parte o isang paghahanda sa isang malaking kaganapan sa hinaharap? Kasunod ng kanilang mga aksyong ito ay naghahanda naman ang bansang Japan sa posibleng pag-atake ng North Korea bunsod sa namumong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay matapos na magpalipad ng magkakasunod na missiles ang North Korea mula sa short-range cruise missiles at massive intercontinental ballistic missiles o ICBM sa himpapawid ng Japan. Kabilang dito ang pinalipad sa airspace ng Japan's Southern Island noong 24 ng Setyembre kung saan na-alerto ang J-Alert system na siyang nagbibigay ng agarang babala sa pamamagitan ng telebisyon, emails at cellphone notification sa mga residente. Kaya naman bilang paghahanda, nagsagawa noong Martes ng isang missile evacuation drill sa loob ng train station sa Tokyo, ang bansang Hapon. Sa panahon ngayon, napakadali na lamang para sa ibang mga bansa na nagnanais ng kapangyarihan ang sumugod at makipagdigma. Mga aksyon na dapat pag-iisipang mabuti dahil sa maaaring magdulot ito ng isang implikasyon hindi na lamang sa isa o dalawang bansa, kundi sa buong mundo. Hindi tayo libre sa gyerang ito kung nagkataon man, wag naman sanang mangyari. Dahil interesado ang China sa likas na yaman ng Pilipinas sa West Philippine Sea tulad ng isda, langis at gaas. Malapit din tayo sa Taiwan na kinukursanada ni Xi Jinping noon pa na maibalik ang bansang ito sa mainland China at may mga impormasyon na handa ang mga ito na lumusob anumang araw o oras. Hindi lang ang mga makapangyarihang mga bansa ang nagkakagirian dahil siguro sa kanilang kagahaman sa kapangyarihan. Ito ang nagpapagulo sa mundo ngayon dahil maging ang kanilang mga mamamayan ay nagpapatayan. Malamang ay lagi kayong nakakabasa ng isang mass shooting sa Amerika na kagagawan ng desperadong mga tao na ang kanilang biktima ay hindi ang gobyerno kundi ang mga inosenteng mamamayan. Ngayon ay kabi-kabila rin ang kilos protesta ng migrants sa EU countries na karamihan ay iligal na tumakas sa kanilang bansa para kondenahin ang Israel sa patuloy na pagbobomba sa Hamas sa Gaza. Pero umaasa pa rin ako na hindi mangyayari ang World War III at magigising ang buong mundo na walang nananalo sa giyera. Lahat ay talo, lalo na ang mga sibilyan, bata, kababaihan at matatanda ang pangunahing mga biktima ng kagahaman ng mga world leaders. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas.
Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!